Good morning po. Tayo po yung mag-aral ng salita ng Diyos. The Gospel of Luke chapter 18 verse 1. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Prayer secret number 2. Pray and do not give up. At dito po sa Luke chapter 18 verses 1 to 8, nagturo po ang Panginoong Hesus patungkol sa pananalangin at napakahalaga po ng kanyang itinuro. At makikita po ninyo, sabi niya, tayo dapat laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. So, ang Panginoong Hesus mismo po ang nagtuturo dito patungkol sa prayer. Ngayon, mahalagang makita po natin dito sa Luke chapter 18 verses 1 to 8 yung ilang mahalagang bagay. Unang-una po, yung byuda po rito, meron siyang pinaglalaban na karapatan. Sabi niya, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Yesterday, pinag-aralan natin na tayong mga anak ng Diyos, meron tayong karapatan or inheritance sa paghahari ng Diyos. Kaya dapat po alam nating ipaglaban ito. Ano po? At dun po sa verse 7, malinaw na ang Diyos mismo gusto na maranasan natin yung para sa atin. Kasi ang salitang katarungan, ang ibig sabihin lamang niyan, ibigay yung nararapat para sa iyo. At ang sabi po rito sa verse 7, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa mga minamahal niya na dumaraing sa kanya araw at gabi. So ang Diyos hindi siya katulad ng hukom. Yung hukom, kailangang pakiusapan pa paulit-ulit eh. Pero ang Diyos po, kung titignan po natin sa Bible, natutuwa po siyang tumugon sa panalangin ng kanyang mga minamahal. Ngayon, mapapansin ninyo, yung byuda po, nagpatuloy po siya, hindi siya umayaw, at ibinigay sa kanya ng hukom yung katarungan. Ngayon, sa verse 8, may makikita tayong mahalagang lesson. Sabi rito, ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita pa kaya siyang mga taong sumasampalataya sa kanya. So, binanggit ito ng Panginoong Hesus. Ano ang kaugnayan ng faith doon po sa ginagawa nitong byuda? Malinaw po, yung totoong pananampalataya po ay hindi ka umaayaw sa buhay. So, magre-reflect po yan sa iyong panalangin at sa iyong ikinikilos. Kasi ang Diyos po, tumutugon siya sa mga totoong sumasampalataya. So, yung iba kasi pag nanalangin, uulitin ko po, minsan parang walang kahulugan sa kanila yung kanilang panalangin. Yung iba parang buntong hininga lang. Ang gusto ng Lord na panalangin, yung meron ka talagang attitude na gusto mong tumanggap. At gagawin mo ang lahat sa buhay na ito para tanggapin mo yung para sa iyo. Kaya yung mga taong hindi umaayaw sa buhay, makikita ninyo sila po yung tumatanggap mula sa Diyos na kahit mayroong mga pagsubok sa buhay ay nagpapatuloy sila, nananalangin sila at hindi sila umaayaw. Ngayon, siguro makaka-relate kayo dito, sa buhay naman ito, hindi naging madali ang lahat, sa umpisa. Maging sa akin pong karanasan, ganun din po. Hindi po laging instant. Pero pansinin po ninyo, kapag hindi po kayo umaayaw, lagi kayong nananalangin, nangyayari po yung inyo pong ipinapanalangin. Kaya para sa akin po, yung perseverance, palatandaan po yan na ikaw ay mayroong pananampalataya. Ngayon, pag-usapan natin yung nangyari sa Daniel chapter 10 verses 12 to 13 para maintindihan niyo po kung ano yung nangyayari sa langit, tuwing tayo'y nananalangin. Dito nanalangin si Daniel nang humihingi siya ng pangunawa mula sa Diyos. Ngayon, yung kanyang panalangin, dala-dala na ng anghel. Sabi rito sa Daniel chapter 10 verse 12, sapagkat mula pa nang nagpakumbaba ka sa harapan ng Diyos upang magkaroon ka ng pangunawa, dininig na ang iyong dalangin. So, kita po ninyo, answered prayer na, parating na yung sagot kay Daniel. Pero sa verse 13, may binabanggit po diyan na mahalaga. Sabi nung anghel, ngunit pinigilan ako ng pinuno ng kaharian ng Persya sa loob ng 21 araw hanggang sa dumating si Miguel, isa sa mga pangunahing
pinuno na sumaklolo sa akin. So dito makikita ninyo may nangyayari palang digmaan sa langit between angels. Yung tinutukoy pong Prince of Persia po dito, yan ay isang principality or power sa himpapawid na binabanggit din sa Biblia sa Ephesians chapter 2 verse 2 at Ephesians chapter 6 verse 12. So hindi po tao ito. Angelic being po ito na hinadlangan niya yung sagot sa panalangin ni Daniel for 21 days. Mabuti na lang dumating si Angel Michael, the archangel, at kumbaga, ni-rescue niya itong anghel na may dala sa sagot sa panalangin ni Daniel. So, malinaw po, may nangyayaring digmaan sa langit every time na tayo'y nananalangin. Kaya yung cause of delay, nabanggit ko po ito nung nakaraang mga araw, posibleng yan ang kagagawan ay ang Diablo. Kaya minsan nahihirapan tayo. Bakit ang tagal-tagal ng sagot sa ating mga panalangin? Humahad lang ang kaaway, mga kapatid. Kaya minsan nadi-delay. So, hindi nyo isisisi sa Diyos yan. Kasi may digmaang nagaganap sa langit. Kaya malinaw po sabi sa Matthew 11, verse 12, sa English Bible po ang sabi, from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has been forcefully advancing. Ang sabi ng Panginoong Hesus, yung paghahari ng Diyos nag-a-advance. Parang nagmamarcha, ng mga sundalo, forcefully advancing. And forceful men lay hold of it. So, ang ginamit na salita, forceful men. So, ibig sabihin, yung mga tao na ini-enforce nila yung paghahari ng Diyos. Kaya yesterday, yan yung tinalakay ko na kailangan i-enforce natin yung paghahari ng Diyos sa ating buhay. So, ganun po ang pananampalataya. Naniniwala tayo doon sa ating pong mga karapatan bilang mga anak ng Diyos. Nananalig tayo na yun ay ibibigay ng Diyos at pinanghahawakan natin yun. Hindi tayo aayaw hanggang sa huli. So, ganun po talaga ang pananalangin. Kaya kayo po mismo makakapagpatotoo, di po ba sa buhay na ito, hindi madali nung umpisa. Pero nung kayo po'y nanalangin at nagpatuloy, hindi kayo umayaw sa buhay, nananalig kayo, paulit-ulit yung pinaniniwalaan na kayang gawin ng Diyos sa buhay ninyo, yung kanyang mga pangako, tinanggap ninyo yung inyo pong ipinapanalangin. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mga katotohanan ito at muli, tinuruan mo kami patungkol sa pananalangin. At dalangin ko po yung mga pinanghihinaan ng loob nawa, itong mensaheng ito ay mangusap sa kanila. Huwag silang mawalan ng pag-asa. Manatili sila sa iyong mga pangako at patuloy na manalangin. Salamat po. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala. Manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.